Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalalim at technical na usapan dahil may isa pong malaking galaw na muling gumising sa atensyon ng buong digital asset market. Habang nagpapatuloy ang pagbabago sa landscape ng regulation, institutional adoption at saka ETF expansion, si Solana po ay muling tumitingin sa spotlight matapos pong kumpirmahin ng mga analyst na meron pong dalawang bagong spot ETF ang mailalabas. At yan po ay ang Fidelity Solana ETF at ang Canary Marinade Solana ETF na magbubukas po ng pinto para sa mas malawak na exposure ng mga investors mula po retail hanggang institution na gustong magkaroon ng direct access kay Solana nang hindi po kinakailangang humawak ng kanyang underlying token. Pero sa kabila po ng excitement, may kakaibang twist. Bumababa po ang presyo ni Solana kahit na patuloy ang pagpasok ng malaking inflows sa kanyang ecosystem. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ba talaga ang nangyayari, bakit po ba mahalaga ito para sa atin bilang mga traders, investors at hodlers, ano ang market implications at ano ang posibleng galaw ni Solana sa mga susunod na araw. Ngayon ay ano po ba ang kahulugan ng launching ng Fidelity Solana ETF sa market? Ang pagpasok po ng Fidelity, ang ikatlong pinakamalaking asset manager sa buong mundo, ay isang napakalaking validation para kay Solana. Kapag sinabi po nating may direct Solana exposure plus spot ETF structure si Fidelity, ibig po nitong sabihin ay nagbibigay sila ng isang regulated, insured at saka institution-friendly na paraan upang makabili ng exposure kay Solana. Ang epekto nito ay hindi po basta hype, kundi structural demand na kadalasan ay nagre-resulta sa long-term accumulation. Kapag pumasok po ang malalaking asset managers tulad po ng Fidelity, nagkakaroon ng mas solid na pananaw ang market na si Solana ay hindi na basta-basta altcoin. Sa halip, nagiging bahagi po siya ng premium digital asset basket kung saan sina Bitcoin at Ethereum ang nangunguna. At dahil may management fee na 0.25%, ibig sabihin ay inaasahan nila ang sapat na liquidity at demand upang mapanatili ito bilang sustainable product. Ang pinakamahalaga dito ay ang sinabi ng Bloomberg senior analyst na si Eric Balchunas. Ayon sa kanya, ang pagpasok po ng Fidelity sa Solana ETF race ay nagtutulak ng bagong kompetisyon. At sa mundo ng ETF, kapag sinabi nilang game on, ibig sabihin ay nagsimula na ang tunay na paligsahan para sa dominance sa segment. Kapag may kompetisyon, mas lumalakas po ang inflows dahil gusto ng bawat provider na magpakita ng performance. Para po sa atin, ang immediate impact nito ay tumataas ang institutional awareness, nagiging mas stable po ang liquidity at lumalago ang posibilidad na umabot si Solana sa mas mataas na recognition sa global financial ecosystem. Bakit po ba critical din ang Canary Marinade Solana ETF sa buong ecosystem? Ang Canary Marinade Solana ETF or SOL-C ay hindi kasing bigat ng Fidelity sa pangalan. Ngunit may kakaibang advantage dahil ang Marinade Finance ang partner nito. Si Marinade ay isa po sa pinakasikat na staking providers ni Solana. Kapag inisip natin ito, nagkakaroon ngayon ng posibilidad na ang ETF na ito ay direktang nakarelate sa staking ecosystem. Para sa atin bilang mga long-term holders, ang staking ay may malaking epekto sa supply dynamics. Kapag mas maraming Solana ang naka-stake, mas bumababa po ang circulating supply at sa long term ay nakakapagbigay ito ng upward pressure sa presyo. Kahit hindi lahat ng mga ETF ay direktang nag-stake ng assets, ang partnership mismo ay nagbibigay po ng impression na si Solana ay may malakas at evolving na staking infrastructure. May management fee itong 0.50%, mas mataas kaysa kay Fidelity, pero sa ETF industry, hindi lang fees ang nagpapasya. Minsan mas malaga ang specialization at dito po papasok ang Marinade advantage.
Ang Nasdaq listing ay isa ring indicator na hindi lamang retail investors ang target kundi pati institutions na may diversified exposure requirements. Ang epekto nito sa market ay tumataas po ang narrative na si Solana ay hindi lamang high-speed layer 1, kundi isa po siyang staking-powered ecosystem na pwede pong maging backbone ng future decentralized financial products. Ngayon ay kung may malakas na inflows, bakit po ba bumaba ang presyo ni Solana? Ito ang pinakamadalas itanong kapag may positive news pero red pa rin ang chart. Lahat tayo nakaranas na nito. Pero ngayon mas malinaw po ang sagot. Ang presyo ni Solana ay bumagsak ng mahigit 20% sa loob ng isang linggo dahil may nag-take profit at may mga short-term traders na naglabasan matapos po ang mabilis na pag-akyat nitong nakaraang buwan. Kahit na may inflows na halos $400 million papasok sa mga Solana ETF, hindi ibig sabihin nito na automatic na tataas ang kanyang presyo. May tinatawag tayong liquidity lag kung saan mas mabagal pumapasok ang macro demand kumpara sa movement ng spot traders. At dahil volatile po ang crypto market, minsan nauuna ang takot, shorts at liquidation cascades kumpara sa institutional money na usually ay mas mabagal kumilos. Pero may isang bagay na hindi natin dapat baliwalain. Ang 60% surge sa trading volume ay hindi po tanda ng panic. Sa halip nagpapakita po ito ng fresh interest mula sa mga traders na naghihintay ng confirmation kung magpapatuloy po ang rebound. At nang bumulusok po si Solana sa presyong $129.02, mabilis po siyang nag-recover ng higit 3%, indikasyon na may deep buyers na pumapasok. Kung susuriin po natin ang derivatives data mula sa CoinGlass, makikita po natin na ang open interest ay tumaas sa $7.43 billion na may 0.61% increase sa loob ng 24 hours. Ang 4-hour data naman ay halos 2%. Ito po ay malinaw na indikasyon ng buying sentiment sa midterm traders. Para po sa atin, ang ibig sabihin nito ay nasa transition phase si Solana mula correction papuntang potential recovery kung magpapatuloy po ang institutional momentum. Ano naman po ang long-term market impact ng pagdami ng spot Solana ETF? Ang pagdami po ng Solana ETF ay hindi simpleng pagdagdag ng produkto. Isa itong structural shift sa buong crypto landscape. Ang 5 spot Solana ETF ay parang 5 malalaking tulay na nag-uugnay po sa traditional finance at ang mundo ng decentralized. Sa ganitong setup, hindi na kailangang bumili ng manual wallet, mag-manage ng private keys o mag-alala sa gas fees para magkaroon po ng Solana exposure. Para sa atin, nagiging mas predictable po ang flow ng capital dahil regulated po ang entry points. At dahil regulated, mas marami pong institutions ang pwedeng pumasok nang hindi po nag-aalala sa compliance risk. Ang pinaka-interesting po dito ay ang reaction ng mga analyst. Kung tinawag ni Balchunas at Seyfarth ang sitwasyon na game on, ibig sabihin ay inaasahan nila ang tuloy-tuloy na kompetisyon at saka expansion. Kapag nagkaroon po ng ETF war, lalakas po ang liquidity, tataas ang demand at mas lilitaw si Solana bilang isa sa mga pangunahing digital assets na pwedeng paglagyan ng institutional capital. Ngayon ay ano naman ang pwede po nating asahan sa presyo at movement ni Solana. Ngayong nasa gitna si Solana ng volatility ngunit malakas ang inflows, napakahirap magbigay ng eksaktong prediction. Ngunit may ilang bagay tayong maaaring pagbasehan. Una, kapag mataas po ang inflows at tumataas ang trading volume, kadalasan ay sinyalis ito na malapit ng mabuo ang bagong trend. Hindi pa ito trend reversal confirmation, pero may magandang chance lalo na sa presence ng institutional buyers. Pangalawa, ang open interest ay paakyat na kadalasang nagre-resulta sa mga malalakas na galaw, pataas man o pababa. Kaya dapat po nating bantayan ang breakout levels niya lalo na sa short term. Pangatlo, ang pagpasok po ng 2 bagong ETF
ay hindi one-time event. Ito ay ongoing demand engine na posibleng magbigay ng tuloy-tuloy na support sa kanyang presyo sa long run. Kung ipagpapatuloy po ni Solana ang momentum sa derivatives at saka spot markets, may posibilidad na makakita tayo ng unti-unting recovery lalo na kapag nag-match ang inflows sa real buying pressure sa spot. Para sa atin, ang pinakamahalaga ay huwag po tayong maging reactive sa mga short-term dips. Kadalasan ang malalaking assets tulad ni Solana ay gumagamit po ng corrections para bumuo ng mas matibay na foundation bago gumalaw pataas. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung susumahin natin ang pag-launch ng Fidelity Solana ETF at Canary Marinade Solana ETF ay isang makabuluhang milestone, hindi lamang para kay Solana kundi para sa buong crypto industry. Ito po ay malinaw na sinyales na lumalawak or nag-i-expand ang institutional interest at dumarami po ang financial instruments na nagbibigay ng accessible at saka regulated exposure. Oo, bumaba po ang kanyang presyo, pero sa likod nito ay may mas malalim na kwento. Isang kwento ng demand na unti-unting pumapasok, derivatives market na nagiging aktibo at liquidity na lumalakas sa bawat bagong ETF na inila-launch. Para po sa atin, hindi ito panahon ng panic, kundi panahon ng pag-intindi ng bigger picture. Si Solana ay hindi lamang tech narrative ngayon. Siya ay nagiging bahagi na ng institutional financial structure. At sa mundo ng investing, kapag nagsimula ng pumasok ang malalaking pangalan, kadalasang may sinusundan silang long-term vision. At kung tama po ang trajectory na ito, baka ang pagdami ng mga Solana ETF ang maging dahilan kung bakit tatawid si Solana mula altcoin narrative papunta sa established global asset category sa mga susunod na taon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.